Hindi. Isa. Dalawa. Okay, hindi. Huwag kayo mahiya pag nasagot nyo, hindi. Sino nagsasabing hindi? Hindi. Tama, hindi po kasama sa plano ng Panginoon ng kamatayan. Nung tayo po ay ginawa ng Panginoon, ang pakay po niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama niya. Yun po ang first plan. Kaya nga lang, ang problem po, in Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. So maliwanag po na ang kamatayan ay pumasok lang nung nagkaroon ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan at sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, ibig sabihin, tayong lahat dito ay makasalanan. Wala pong malinis dito. So, yun ang simula kung bakit sila napalayas sa Garden of Eden. Next question. Sino ang nagkasala? Si Adan, si Eva, o pareho sila? Pareho sila. Sino ba nagsabi si Adan lang? Sino ba nagsabi si Eva lang? Basta pareho sila. Pareho sila may kasalanan. Ang sabi po in 1 Timothy chapter 2, verse 14, and Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. Hindi po nagkasala si Adan. Dahil lamang po sa pagmamahal niya sa asawa niya, kaya po siya nadamay sa parusa na nararapat sa babae. Kagaya ng Panginoong Hesus na nadamay sa parusa sa pagkakasala natin. Amen? Nakikita niyo po ba yung correlation? Tayo po ay asawa ng Panginoong Hesus. We are the bride of Christ and we fell into sin. Kaya po kailangan na mailigtas ng lalaki ang babae. Dumamay po si Adan doon sa sitwasyon. Pero siya po ay hindi na rin lang, siya po ay hindi na nagkasala. Pero po kagaya ng Panginoong Hesus, walang kasalanan, pero ang kaparusahan na para sa atin ay tinanggap niya. Palakpakan natin ang next question. Ang lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Oo o hindi? Amen means oo. Hindi. Sino sabing hindi? Sino nagsabing oo? Alam niyo po, meron akong pasyente kahapon, 8 years old na siya. Ang haba po ng pinag-usapan na po namin ito kahapon kasi po siya po inilibitahan ko, right? Ang sabi po in John chapter 8, verse 44, ang dyablo ang inyong ama. Sino ang anak ng dyablo? Tayo. Noon po tayo ay nagkasala dahil sa kasalanan ni Adan, automatic po yung lahat tayo naging anak ng dyablo. Kaya hindi po totoo yung, so when sin entered, nung pumasok ang kasalanan, lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay nakatakdang mamatay. So yun po ang totoong story. Yan po. Next question. Sino lamang ang pwedeng tawagin anak ng Diyos? Balito nasa katating ka naman. Bahala ka lagi naman bali yung sagot. Ikaw na lang sumagot yan. In John 1, chapter 12 to 13, makinig po tayo ha. Matin dito. Makinig po kayo ha. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So it is only by faith and belief in Jesus Christ na pwede tayong tawagin anak ng Diyos. Kaya hindi totoo yung iisa lang naman ang sinasamba natin, iba-iba lang ng pamamaraan. Do not be deceived. Hindi po pwede. Marami pong Diyos-Diyosan, pero isa lang ang Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, kung sino lang ang ikilala, tatanggap at sasampalataya, dun ka lang magiging anak ng Diyos. So ang sagot, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ay nilikha niya.
pero hindi lahat ay tumanggap, hindi lahat ay anak ng Diyos. Yun po ang kailangan natin unless maunawaan natin ito, mamumuhay tayo sa akala. Akala ko ganun eh. Basta ipinanganak ako, anak ako ng Diyos. Basta nananalangin naman ako, anak ako ng Diyos. May pamamaraan po ang Diyos na talagang sa Biblia lang natin manalangin. Next question. May kaligtasan ka ba kung hindi ka tatalikod sa kasalanan o magsisisi? Palagay na tinanggap mo na ang Panginoong Jesus. Meron o wala? Sino nagsasabing meron? Sino nagsasabing wala? Ayaw natin sumagot. May kaligtasan ka ba kung hindi ka tatalikod sa kasalanan? Ang sabi po sa Lucas 13:5, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. So hanggat hindi tayo nagsisisi sa kasalanan, kahit sabihin mo nagsinta ka, nagbigay ka, tumanggap ka, pero ang kasalanan patuloy pa rin natin ginagawa, mapapahamak lang din po tayo kagaya nila. Next question. Ang dami na. Sino na kung naka-perfect? Sapat bang sabihin nagsisisi ka, pero hindi naman nakikita sa pamumuhay mo? Very good, hindi. Ang sabi ng Panginoon, in Lucas 3:8-9, ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. Kaya nga, sabi sa Gawa 3:19, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong kasalanan. Mga kapatid, napakahirap kung pag-usapan ng kasalanan at pagsisisi. Dahil tunay naman po na mahirap po siyang talikuran. Amen? We have that sin nature within us na patuloy pong nagmamagnet ng kasalanan. Amen? Sabi po in Matthew 3:7-10, doon na lang po tayo sa nakarin ha. Lahi ng mga ulubong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat puno, hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa kahoy. Meron pong if we are known, because we are in the darkness. In English po, in Luke 3:8-9, therefore, bear fruits worthy of repentance or pagsisisi. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruits is cut down and thrown into fire. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, mahal na Ama, sa inyong salita ng Panginoon Lord God. Tunay po, napakabuti po din na Panginoon Lord God. Hindi niyo po kami inakaya, Lord God, na nangangapa o nagbulag sa kadiliman, Panginoon Lord God. Nandiyan po ang inyong salita, O God, para po kami po ay inyong gabayan, kami po ay inyong tama, Panginoon. Halama, right now, Lord God, I claim my authority as a son of God, as a daughter of God, hallelujah, as an heir to the throne. Right now, Panginoon Lord God, ano man po ang mga bondage na nakalagay sa isip at sa puso namin, Panginoon, ano man ang mga bagay na bumabagabag sa aming puso, Panginoon Lord God, para hadlangan ng iyong salita, Lord God, binawasak namin, O God, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, O God. We declare, Lord God, na bukas ang isip namin, bukas ang puso namin, Panginoon Lord God, ano man ang aming marinig, Panginoon Lord God, basta po ito'y tungkol sa katotohanan mo, Panginoon Lord God. Hayaan mong aming tanggapin ito, Panginoon, maging gamot sa aming mga sakit. Dahil, Panginoon, hindi ka tumawag ng mga taong mahuhusay at magagaling at matatalino mababait na, Panginoon. Ang tinatawag mo po, Panginoon, ay mga makasalanan. At kami po, Panginoon, lahat dito, nasa kwarto na ito, Panginoon, puno po kami ng kasalanan.
Turuan mo po kami tumalikod sa kasalanan, Panginoon, na nilagay ng palaban sa aming buhay. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Lord God, we declare the victory of your word. In Jesus' name, amen. Pwede po malating palakpakan ulit ang ating pagkakas. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay, basahin niyo nga po, fruits of repentance. May bunga ba ang pagsisisi? Malalaman po natin ano. So, kapag pa sinabi mo, I am sorry. Kapag pa sinabi mo, pasensya ka na ha, tatawarin mo ako. Nagsisisi ako at humihingi ng tawad sa iyo. Sapat na po ba yun para sabihin na nagkaroon tayo ng repentance? Sapat na po ba ang salitang I am sorry,